Maligayang pagbabalik sa ating channel, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago sa pananaliksik sa kalusugan at fitness. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang kamanghamanghang paksa na umuugong sa mundo ng palakasan, kalusugan at nutrisyon, caffeine, at ang epekto nito sa fat oxidation. Kaya, kunin ang iyong paboritong kape o tsaa at magsimula na tayo. Ang paggamit ng caffeine ay tumataas at ito ay hindi lamang tungkol sa morning jolt. Ang mga tao ay bumaling sa caffeine para sa mga potensyal na benepisyo nito sa kalusugan, lalo na pagdating sa pagpapalakas ng pagganap sa atleta. Ngunit, ano ang agham sa likod nito? Ginagawa ng caffeine ang magic nito sa pamamagitan ng pagpapasigla sa sympathetic nervous system na nagpapalitaw ng pagpapalabas ng mga fatty acid at nagpapabuti ng lipolysis. Maganda ito para sa mga gustong magbawas ng ilang pounds, ngunit marami pang dapat isaalang-alang tulad ng mga epekto nito sa presyo ng dugo at pagtulog. Upang makakuha ng mas malinaw na larawan ng siyentipikong atensyon na natatanggap ng caffeine at fat oxidation, nagsagawa ang mga mananaliksik ng isang komprehensibong pagsusuri sa bibliometric. Sinuri nila ang database ng Web of Science at sinuri ang isang kayamanan ng data upang matukoy ang mga uso sa mga naipublish na pag-aaral. Nakatuon ang pag-aaral sa napublish na pananaliksik mula 1992 hanggang Disyembre 31, 2022. Nangongolekta ito ng iba't ibang punto ng data, kabilang ang mga bilang ng publikasyon, pagsipi, co-citations at higit pa. Ang pagsusuri ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng pagkonsumo ng caffeine mula sa mga tablet hanggang sa iyong tasa ng joe sa umaga. Ang mga resulta ng pag-aaral ay medyo nagbubunyag. Sa kabuuan, 182 mga papel ang nasuri, at ang bilang ng mga taunang publikasyon ay patuloy na tumaas sa paglipas ng mga taon. Nanguna ang United States at Netherlands sa mga naipublish na tala, at 86% ng mga pag-aaral na ito ay natagpuan sa mga kategorya ng dietetics, nutrisyon at sports science. Tinukoy din ng pag-aaral ang mga mananaliksik na gumagawa ng pinakamahalagang kontribusyon. Pinangunahan ni Westerterp Plantenga ang PAC at inilathala ng journal na Nutrients ang mga pinakakaugnay na papel. Ang mga natuklasan na ito ay nagpapatibay sa kahalagahan ng paksa sa dietetics at sports science. Ang key takeaway, ang epekto ng caffeine sa fat oxidation ay nakakuha ng malaking pansin sa siyensya, ngunit ang interes ay patuloy na lumalaki, lalo na sa konteksto ng sports at performance. Gayunpaman, higit pang pananaliksik ang kinakailangan upang maunawaan ang epekto ng pagpapaubaya ng kasarian at caffeine. Sa hinaharap, dapat tuklasin ng mga pag-aaral. Sa hinaharap ang mga praktikal na aspeto, gaya ng pinakamahusay na paraan ng paghahatid at timing para sa paggamit ng caffeine. Ang pag-unawa sa mga pagkakaiba-iba ng genetic na nakakaapekto sa pagiging epektibo ng caffeine ay mahalaga din para sa pagsasalin ng mga natuklasang ito sa mga real-world na aplikasyon. So that's it! Ang caffeine at ang papel nito sa fat oxidation ay mainit na paksa sa mundo ng kalusugan at fitness. Bagamat maaari nating maabot ang siyentipikong saturation, marami pa ring matutuklasan. Kung mahilig ka sa ehersisyo o gusto mo lang malaman ang agham sa likod ng caffeine, manatiling nakatutok para sa mas kapanapanabik na mga update. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong trend sa kalusugan at fitness. Salamat sa pagsali sa amin ngayon at aabangan ka namin sa susunod na video. Hanggang sa muli, manatiling may caffeine at manatiling malusog.